Sa isang tahimik na bayan ng Mountain Province, naninirahan ang pamilya Palad. Kilala ang nasabing pamilya sapagkat galing sila sa angkan ng mga babaylan at albularyo. Bata pa lamang si Maria ay nakitaan na siya ng husay pagdating sa pagpapagaling o panggagamot at sa kanyang malalim na koneksyon sa kalikasan. 7 taong gulang pa lamang ay natutunan na niya ang mga lihim ng mga halamang gamot nang walang tulong ng iba. Ginabayan lang siya ng kanyang lolo Oten na siyang pinakabiyasa sa kanilang angkan pagdating sa larangan ng pagiging albularyo. Hindi nagtagal ay tuluyan niyang napalawig ang kanyang kaalaman sa panggagamot at tamang paghahalo ng mga halaman upang maging mas mabisa at epektibo. Sa tulong din ni Lola Kepay, na veteranong babaylan sa kanilang angkan, na siya ring biyasa pagdating sa ganitong larangan ng panggagamot, mas natututo at nadadagdagan ang kaalaman ni Maria sa mga bagay-bagay dahil sa kanyang lolo at lola. Nalaman niya rin ang kaibahan ng dalawa na kung saan ang albularyo ay mas mataas na kasanayan pagdating sa paggamit ng mga halamang gamot na sinasamahan pa ng mga mental, emosyonal at espiritual na teknik. Samantalang ang babaylan naman o mas kilala sa katawagang tradisyonal na manggagamot ay biyasa naman sa mga psycho-spiritual na practice para sa pagpapagaling at kagalingan. Ayon sa kanyang lolo Oten at lola Kepay, nakuha nila ang kaalaman sa pagiging albularyo at babaylan sa kanilang mga ninuno na mga tinatawag na aminismo. Ang aminismo ay isang paniniwalang merong espiritual sa paligid na may kinalaman sa mga gawain ng tao at maaaring tumulong o makasama sa mga interes ng sinuman. Ito ay isa ring paniniwala na ang bawat kaluluwa ay may kapangyarihan at lakas, na ang mga espiritu ay umiiral hindi lamang sa mga tao at hayop, kundi pati na rin sa mga halaman, bato, mga sistema ng panahon, at iba pang mga bagay. Kasama rin sa paniniwala ng mga aminismo ang mga abstraktong konsepto tulad ng mga salita, pangalan o metapora. Lahat ito ay may mga kaluluwa na maaaring magamit ng sinuman kung sasanaying mabuti. Ang mga aral na ito, sa murang edad ni Maria, ay tumatak na kagad sa puso niya. Kaya naman, nang tumuntong siya sa 15 taon, ay hasang-hasa na siya sa pakikipag-ugnayan sa mga hindi pangkaraniwan. May pagkakataon din na isinasama siya ni Lolo Oten sa mga minor na gamutang may kinalaman ang kulam, barang, palipad hangin, gaway, at kung ano-ano pa. Ito'y bilang pagsasanay sa kanya para sa hinaharap hanggang sa dumating ang 18 taong gulang niya. Ito na ang tamang panahon para sa iyo, Maria, mahal naming apo. Panahon na para ikaw ay basbasan bilang bahagi ng ritual ng ating angkan. Maghanda ka at mag-ayuno ngayong araw para sa pagbabasbas. Opo, lolo at lola. Pasado 12:00 ng hating gabi, eksaktong 18 kaarawan ni Maria. Pagtungo niya sa batis na nasa likod ng mga kabayan, ay naabutan niya na roon ang kanyang lola Kepay, kasama ng matandang babae, ang ilang kababaihan na nag-aaral din ng pagiging isang babaylan. Habang nasa gilid lang si Lolo Oten at nakatingin sa magaganap na seremonya. Suot ang puting bestida, ay lumusong na nga sa hanggang bewang na tubig ang dalaga, hanggang sa mapunta siya sa harapan ng punong babaylan, ang kanyang lola. Handa ka na ba, apo ko? Opo, punong babaylan. Pagkalaon ay nagngitian sila at nagyakapan saglit bago simulan ang pagbabasbas na tinatawag. Naghawak-hawak kamay ang mga kababaihan at pinalibutan siya
habang nakatingala sa bilog na buwan. Sabay-sabay silang pumikit bago magwika ng malakas si Lola Kepay. Salbos salabos, keberi kamus egosum pactum et muriatum emgum, suchan los mia fabula, depata lamtam sanitam, kuriam sukoem, suchan lisomia sermo, depata lamtam sanitam, kuriam suko humitam, federictum. Pagkatapos niyang sabihin ang mga yon, ay nagsimula na ngang maghimno ang mga kababaihang nakapalibot kay Maria. Nanatili lang sa gitna ang dalaga habang taimtim na dinarama ang lamig ng simoy ng hangin, ang malayelong hampas ng tubig ng batis sa kanyang katawan, at ang ningning ng bilog na buwan. Ilang saglit pa ay nagpaikot-ikot na ang mga kababaihan habang nanatili pa ring magkakahawak ng mga kamay. Muling nagpatuloy sa pagsasalita ang punong babaylan, mas maotoridad at mas malakas na. Salbos salabos, keberi kamus egosum pactum et muriatum emgum, suchan los mia fabula, depata lamtam sanitam, kuriam suko emi suchan, lisomia sermo, depata lamtam sanitam, kuriam suko hum, mitam federictum. Mas lalo rin bumilis ang pag-ikot ng mga kababaihan habang nagpapatuloy sa paghimno, hanggang sa maya-maya pa ay unti-unti na ngang naglalapitan ang mga alitaptap na galing sa kagubatan. Habang pinagmamasdan naman yon ni Lolo Oten na nasa isang tabi, ay namamangha siya sapagkat alam niya ang ibig sabihin ng mga ito, na kinalulugdan ng gusto ang kanilang apong si Maria. Salamat, sapagkat kinalulugdan nyo ng kalikasan ang kaisa-isa kong apo. Nagpatuloy ang ritual na umabot ng higit kalahating oras. Tila ba hindi napapagod ang mga kababaihan sa pag-indayog at paghimno. Ganon din si Lola Kepay, na patuloy sa pagbigkas ng mga salitang may kinalaman sa pagbabasbas sa kanyang apo. Salbos salabos, keberi kamus egosum pactum et muriatum emgum, suchan los mia fabula depata, lamtam sanitam kuriam sukoem, suchan lisomia sermo, depata lamtam sanitam, kuriam sukohum, mitam federictum. Ilang saglit pa nga ay biglang tumigil ang lahat. Tumigil na rin ang pag-ikot ng mga babaylan, maging ang kanilang paghimno. Tila nabalot sila ng nakabibinging katahimikan, habang ang mga alitaptap ay patuloy na nagpapaikot-ikot sa itaas ni Maria. Mas nagliwanag din tuloy ang kapaligiran dahil sa ningning na dala nito. Maya-maya pa, hinawakan ng punong babaylan ang apo sa magkabilaang balikat at sa kamarahang inilubog sa malinaw na tubig ng batis. Coelum tibi placet, terra placet tibi, aqua placet, ventus placet tibi, ignis tibi placet, montes placet tibi, placet tibi castitati spiritus, maiorum spiritus tibi placet, it tibi super omnes creatores nostros placet. 10 segundong inilublob ang dalaga sa malinis na tubig ng batis, at pagkaahon ay muling naghimno ang mga babaylan, subalit nakadilat na sila at kitang-kita ang tuwa sa kanilang mga muka. Ngayon ay tuluyan ka ng nilinis ng tubig batis. Magpatuloy ka sa pagkadalisay upang ang hangarin ng isang mahusay na babaylan ay makamit mo balang araw. Naniniwala akong ikaw ay nakatakdang maging isang babaylan, Apo Maria. Maraming salamat po. Tinatanggap ko po ang pagbasbas ng pinakadakila. Para sa huling seremonya, tanggapin mo ang pagpapala at biyaya
at kapangyarihang nagmumula sa kataas-taasan. Magpakahusay ka sa larangang ito hanggang sa manahin mo ang aking katayuan. Tinatanggap ko po ng taos sa puso ang pagpapala at biyaya at kapangyarihan na nagmumula sa kataas-taasan. Magpapakahusay ako sa larangang aking mamanahin mula sa punong babaylan. Nagpalakpakan sa tuwa ang lahat ng mga naroon, lalong-lalo na si Lolo Oten. Nakitang-kita sa mga mata kung paano niya ipinagmamalaki ang kanyang apo. Nang hawakan ni Lola Kepay ang noo ng dalaga para selyuhan sa noo, ay biglang may kung anong nangyari. Tila ba may kung anong nasamang pangitain na nahigop ang punong babaylan mula sa kanyang apo. At pagkatapos nun, ay pareho silang napunta sa kung anong dimensyon at nakita ang isang malaking figura na para bang anino ng isang dyablo. Nanlilisik ang mga mata nitong napakalaki at tila ba nilulukuban nito ang pagkatao ni Maria. Dala ng matinding takot at pagkabigla, ay kagad tinanggal ni Lola Kepay ang mga kamay niya sa noo ng kanyang apo. Hindi natuloy ang kanyang pagsiselyo sapagkat nasundan pa ito ng kakaibang pangyayari. Bigla na lamang kumulimlim ang kapaligiran. Nagtago ang bilog na buwan sa maitim na ulap. Isa-isa ring nag-alisan ang mga alitaptap sa ibabaw ni Maria at bigla na lang bumigat ang pakiramdam nilang lahat. Kasabay noon ay bigla na lamang uminit ang tubig sa batis na para bang pinakukuluan silang lahat. Sandali lang! Ano ba nangyayari kay Pai? Bakit hindi mo tinapos ang pagsiselyo? Lola, ano po yung nakita natin? Hindi kagad nakaimik ang punong babaylan. Naglibot muna to ng tingin sa mga kasamahan na tila nagtataka rin at walang kaide-ideya sa mga nagaganap. Nang muling maalala ng matandang babae ang nakitang dyablo kanina na tila lumulukob sa pagkatao ng kanyang apo, ay nangilabot siya ng gusto. Nagising lang siya sa katotohanan nang lumapit na si Lolo Oten at saka siya hinawakan sa magkabilaang balikat. Magsalita ka kay Pai! Ano bang nangyayari? Hindi si Maria ang napili para maging kahalili ko sa pagiging punong babaylan. Tila gumuho ang mundo ng dalaga sa kanyang narinig at eksaktong pagkasabi ni Lola Kepay ay biglang yumanig ang lupa. Kasunod noon ay nakarinig na sila ng malakas na ugong mula sa hindi kalayuan. Lalong uminit ang pakiramdam nila sa tubig hanggang sa unti-unti ngang merong mga pumatak na abo mula sa kung saan-saan. Doon lang din nila napansin lahat na pumutok na pala ang bulkan na malapit lang sa kanilang kinaroroonan. Wala nang inaksayang oras ang lahat at dali-daling lumikas. Nasa ibaba lang kasi sila ng bulkan, kaya ang lahat ay nasa panganib. Sa kabutihang palad, maliban sa mga bahay nilang natupok, wala namang mga taong nasaktan dahil sa biglang pagsabog ng bulkan. Subalit malaki ang naging epekto nito para kay Maria. Itinuring kasi ng kanilang samahan na masamang pangitain ang nangyari. Para sa kanila ay malas yun. Kaya napagdesisyonan ng bawat babaylan na alisin sa samahan ang dalaga. Nang malaman ito ni Lolo Oten, ay nagalit siya ng gusto at ipinaglaban ang patungkol dito. Nagpunta siya sa konseho ng mga babaylan para ikonsulta ang pagpapatalsik sa kanyang apo. Hindi niyo ba nababatid na napakahusay ni Maria? Alam nating lahat na kahit sinong babaylan sa henerasyong ito ay hindi masusukat ang kanyang galing. Lahat ay walang panama sa kanya. Kaya sino kayo para tanggalan siya ng karapatan na maging isang babaylan? Tama na, Oten. Wala ka rin karapatan na magdikta sa desisyon ng mga nasa konsehong ito. Hindi mo maiintindihan ang kahulugan ng mga nangyari dahil hindi ka naman isang babaylan. Gumising ka, Kepay. Apo mo si Maria. Pero hindi siya ang pinili ng kataas-taasan para humalili sa akin. Pagkawasak ang hatid niya kung magpapatuloy siya sa pagiging babaylan. Mas mainam nang itiwalag siya sa samahan.
Tila gumuho ang mundo ni Maria sapagkat naroon siya sa labas ng silid ng pagpupulong at pinakikinggan ang usapan. Sumama ng gusto ang kanyang kalooban pero wala naman siyang magawa sapagkat pinal na ang desisyon. Dahil hindi niya matanggap ang nangyari, kaya nagdesisyon na siya na umalis sa kanilang lugar. Alam niya kasing magiging tampulan siya ng pangiinsulto ng iba, lalo na at isa pa naman siyang palad. Pasikreto niyang nilisan ang kanilang lugar, pero hindi siya hinayaang mag-isa ni Lolo Oten. Palabas pa lang siya sa kubong tinutuluyan nila, ay nakaabang na ang matandang lalaki. Alam kong mahusay kang babaylan at maraming kaalaman sa pagiging albularyo. Pero hindi kita pwedeng hayaang mag-isa sa malawak na mundo. Nangako ko sa tatay mo, Maria, ang anak ko si Tarub, at sa nanay mong si Pepa, na hindi kita pababayaan habang nabubuhay ako. Maraming salamat po, Lolo. Wala na nga silang sinayang na oras. Pagkatapos ng saglit na pag-uusap, ay umalis na sila sa lugar na yon. Pero nakaabang na rin pala si Lola Kepay sa pinakabukana ng nayon. Alam kong masama ang loob niyo sa akin, pero pakiusap ko lang sana sa iyo, Apo. Maria, hindi ko rin gusto tong nangyari, pero ito ang batas ng mga babaylan. Darating ang panahon at alam kong babalik ka rito para patunayan sa lahat na talagang karapat-dapat ka. Ingatan mo sana ang apo natin, Oten. Isang mahigpit na yakap lang ang iginawad ng matandang babae at wala na siyang narinig na sagot sa dalawa. Malungkot lang silang naglakad palayo na hindi na lumilingon pa sa likuran. Napadpad ang maglolo sa isang maliit na nayon sa gitnang Luzon at doon sila tahimik na namuhay habang ipinagpapatuloy ng lihim ang kanilang karunungan. Makalipas ang 3 taon, 21 na si Maria at mas lalo pa siyang humusay sa larangan ng panggagamot. Tinalikuran man siya ng mga babaylan pero hindi pa rin naalis sa puso niya ang mga gawin nito. Palagi pa rin siyang nag-aayuno, nagninilay-nilay at nakikipag-usap sa mga espiritu ng kalikasan. Pero kumpara noon, mas inigtingan niya ang pagpapakahusay sa halamang gamot. Sa tulong ng kanyang Lolo Oten, nakilala sila sa nayon bilang mga mahuhusay na albularyo at malaki ang naging respeto sa kanila ng mga taga roon. Isang umaga ng Miyerkules, katatapos lang magpakulo ni Maria ng mainit na tsaa para sa kanila ng kanyang lolo. Ang matandang albularyo ay nasa labas ng bahay at nagsisibak ng mga kahoy na nakuha lang sa bukana ng gubat. Lo, mamaya na po kayo magsibak ng mga kahoy. Uminom po muna kayo ng tsaa na ginawa ko. Pinagsama ko lang ang katas ng tanglad at kalamansi. Tapos nilagyan ko ng konting puyupukyutan na dala ni Tiko kahapon. Si Tiko, nagdala ng puyo-pukyutan. Ang tamad na yon. Aba, himala. Si Lolo talaga. Ayan na po si Tiko sa likuran nyo. Paglingon nila sa gate, nandun na ang edad 21 binata na napapakamot lang ng ulo habang pangisi-ngisi. Napaismid naman si Lolo Oten nang makita ang kanyang apprentice, habang si Maria ay natatawa na lang din. Lolo Oten naman grabe naman kayo sa akin. Hindi naman po ako tamad Kung di ka tamad, dadamuho ka. Magsibak ka ng kahoy rito. Dalian mo, at baka ikaw na ang sibakin ko. No ba yan? Kararating ko lang po, Lo Pagpahingayin niyo naman ako kahit 3 minuto lang. Ay damuho ka talagang bata ka, no? Bakit ba ako kumuha ng napakatamad na apprentice? Nako, Diyos mio. Mamaya na po kayo magsabong at baka lumamig na yung tsaa na tinimpla ko. Pumasok po muna kayo rito, Lolo, Tiko, para makapag-almusal. Yun, sakto. May dala pa naman akong suman galing kay Aling Baliling. Saktong-sakto to, para sa mainit na tsaa. Pagpasok sa loob ng bahay, ay dumiretso ang tatlo sa kusina
At doon nga pinagsaluhan ang suman na dala ni Tiko habang umiinom ng masustansyang tsaa. At habang nag-aalmusal ay nagbukas ng usapan ang binata patungkol sa nangyari noong nakaraang linggo. May tila kababalaghan kasing nangyayari sa nayon na lubos na ikinakabahala ng ilang mamamayan. May mga natagpuan kasing ilang hayop na ilang na mga namatay sa kabundukan at sa gubat na nasa ibaba lang nito. Lahat ng nasabing hayop ay wakwak ang tiyan at sinilat ang mga lamang loob nito. Natatakot ang mga mamamayan na baka umabot sa nayon ang ganung pangyayari. Kaya humiling sila kay Kapitan Banog na aksyonan kagad ang ganitong pangyayari. Ano po kayang klase na mabangis na hayop ang gagawa nun sa kapwa niya hayop? Kadalasan, ang mga ganong klase ng mabangis na hayop ay tinatawag na teritorial. Kapag nakita niyang may pagala-galang ibang uri ng hayop sa teritoryo niya, ay walang awa niyang pinapatay. Siguro meron siyang pinoprotektahang pamilya. Posibleng hindi lang din basta mabangis na hayop ang gagawa nun. Ano pong ibig niyo sabihin, Lolo Oten? Tiko, mahiwaga ang mga kabundukan pati gubat. At hindi sapat ang kaalaman ng ordinaryong tao para maarok yun. Kaya ka nga sinasanay ni Lolo, di ba? Para lumampas ka sa mga natural na nakikita ng mga mata ng tao. Ewan ko ba sa batang yan? Kaunti na lang talaga at isasauli ko na siya sa tsuhin niyang siraulo. Lolo Oten naman wag po. Ayoko nang bumalik dun kay Chong Ogag. Ay nako, ewan ko sa'yo. Kapag hindi ka pa talaga nagtino ihahagis na lang kita ulit pabalik ron. Natawa na lang si Maria habang pinagmamasdan ang binatang kumakamot-kamot sa ulo habang napapangusong nakatingin sa matandang lalaki. Ano pang balita ron sa nayon, Tiko, bukod sa mga sinabi mo? Yun na nga, ang huling balita ko ay magpapatawag daw bukas ng pagpupulong si Kapitan Banog sa buong bayan. Naghahanap kasi yata siya ng magbobolontaryo para galugarin ng gubat. Mabuti pang sumama ka at magbolontaryo, Tiko. Para may magawa ka namang makabuluhan at makatulong ka sa mga taga-nayon. Seryoso po kayo, Lolo Oten? Paano po yung pagsasanay ko sa inyo? Arte na yon ng pagsasanay mo. Eksakto na may kailangan tayong sangkap na doon lang sa bundok makikita. Nagganap ako sa gubat kahapon pero wala akong nakita kaya malamang nasa bundok lang talaga yon. Seryoso po talaga kayo? Ay hindi! Nagbibiro lang ako, dipungal ka talaga kahit kailan. Baka po kasi pinaparusahan nyo lang ako Kasama na yon. Dahil sa katamaran at katigasan ng ulo mo. Ala, grabe naman po kayo sa akin, Lolo Oten. Paano po pala kung di lang yun basta mabangis na hayop? Baka hindi na ako makabalik ng buhay dito. Kasama mo si Maria. Po? Sa gulat ay nagkatinginan pa sila ni Tiko bago muling bumaling sa matandang albularyo na seryoso ang hilitya ng pagmumuka. Seryoso ho kayo, Lolo Oten? Oo nga po, Lo. Baka po mapano si Maria. Mas mag-alala ka para sa sarili mo, Tiko. Sige na, at bilisan nyo na ang pagkain dahil magsisibak pa ako ng mga kahoy. Kayong dalawa, pagkatapos nyo dyan, magtulong muna kayo sa likod ng bahay. Yung mga tanim nating kamatis, pinag-interesan na naman ng mga koneo. Gumawa kayo ng bitag para mahuli yun. Dahil kung hindi, lahat ng itatanim natin dun siguradong bubungkalin at uubusin. Nagmadali na nga kagad sa pag-aalmusal sina Maria at Tiko. Nang matapos na, ay nagligpit muna ang dalaga sa kasumunod sa taniman nila sa likod ng bahay. Makalipas ang ilang oras, nang matapos na sila sa kanya-kanyang gawain, dumating naman si Aling Bebang na may dalang pananghalian. Tuwing tanghali talaga ay nagpupunta ron ang ginang at nagdadala ng pagkain para sa maglolo. Dahil sa pagkaabala ay hindi na talaga nakapag-asikaso sina Maria at Lolo Oten ng pananghalian. Kaya nang malaman yun ni Aling Bebang ay nagpresenta na siyang magatid palagi ng pananghalian. Ginagawa to ng ginang sapagkat napakalaki ng utang na loob niya sa maglolo. Ang dalawa ang nagsalba sa kanyang buhay mula sa matinding karamdaman
na hindi matukoy ng mahuhusay na doktor sa kabayanan. Kaya nang makapanumbalik ang kanyang sigla, ay ipinangako niya sa kanyang sarili na ibabalik ang kabutihan sa pamamagitan ng paghahain ng mga masasarap na ulam sa maglolo. Nandito na ako, Maria. Pumunta na kayo rito sa kusina. Kumain na tayo habang mainit pa tong laswa at pritong daing na bangus. Papunta na po, Aling Bebang. Maghuhugas lang po ako ng kamay. Nauna nang nagtungo si Tiko sa kusina. Nang makita at maamoy niya ang ulam, ay napasinghot siya sa hangin. Saka akmang kukurot sana sa malaking bangus. Pagkakita naman ni Aling Bebang, ay pinalo niya kagad ang kamay ng binata. Hoy, Tiko! Mauuna ka pa talaga, ha? Maghugas ka muna ng kamay. Aling Bebang naman, nagugas na po ako. Maupo ka na muna riyan at maghintay. Aba, abango naman ang ulam ngayon, Bebang. Mukhang marami yan ah. Hindi ba malugi ang tindahan mo niyan at nagdadala ka pa ng maraming ulam dito? Naku, hindi naman Ka-Oten. Alam nyo namang bago man ang halian ubus na ang paninda ko. Nilalaan ko na talaga yan para rito sa inyo dahil alam kong wala kayong oras para maghanda ng pananghalian. Kung malilipasan kayo ng gutom at magkasakit, naku, paano na ang mga taga-baryo na sa inyo lang nagpapagamot at walang kakayahang magpa-ospital katulad ko? Ang bait niyo po talaga, Aling Bebang. Pagpapalain pa po kayo dahil sa mga ginagawa niyong yan. Magdilang anghel ka, Iha. Halina kayo at kumain na tayo. Sabay na nga silang napaupo sa tapat ng hapagkainan. Sinenyasan naman ni Lolo Oten si Tiko na manalangin na walang magawa kundi sumunod. Pagkatapos magdasal, ay masaya na silang nagsalo-salo habang nagpapatuloy sa pagkukwentuhan. Ka-Oten, nakarating na ho ba ang balita dito sa inyo? Sinabi na ba sa inyo nitong si Tiko? Kwento na nga niya kaninang umaga. Mukhang seryoso tong nangyayari dahil nagpatawag si Kapitan Banog ng pagpupulong sa mga kanayon. Kaya nga ho, sana naman ay mahuli na ang kung anumang mabangis na hayop na pumapatay ng mga hayop sa gubat. Nasisira tuloy ang kabuhayan ng mga mangangaso, pati ng mga nangongopra. Marami na rin kasing natakot na umakyat sa bundok dahil baka sila ang mabiktima ng mabangis na hayop. Huwag po kayo mag-alala, Aling Bebang. Kasama po ako sa magbobolontaryo sa paggalugad sa gubat para mahuli na yung mabangis na hayop. Sigurado ka sa sarili mo? Baka nasa bukana ka pa lang ng gubat nanginginig na yung tuhod mo. Abi naman po kayo sa akin. Pero totoo po ang sinasabi ni Tiko. May kailangan din po kasi siyang kunin dun sa gubat. Isa sa mga sangkap ng halamang gamot na ginagawa ngayon ni Lolo. Sa katunayan nga po kasama ako sa magbobolontaryo. Ha? Seryoso ba yan? Totoo ho ba yun, Ka-Oten? Umangulang ang matandang Ginoo habang humihigop ng sabaw ng laswa. Nagkatinginan na lang tuloy sina Maria, Tiko at Aling Bebang. Pagkatapos nun ay wala nang nagsalita pa. Nagpatuloy na ang lahat sa pagkain hanggang sa sila ay mabusog. Maya-maya pa, habang magkatulong na naguhugas ng pinggan sina Aling Bebang at Maria, ay dumating naman si Goyong na isa sa mga kaibigan ni Tiko sa nayon. Ipinagpatuloy na ng binata ang pagsisibak ng kahoy dahil umalis si Lolo Oten at nagtungo sa bayan para gamutin ang isang bata na hinihinalang nadali ng isang lamang lupa. Hingal na hingal ang matabang binata dahil sa layo ng kanyang tinakbo. Kitang-kita rin sa mukha niya ang matinding pag-aalala na para bang natataranta. Nilapitan kagad ni Tiko ang kaibigan, saka inalalayang pumasok sa bakuran at pinainom ng tubig. Napasilip naman ang dalawang kababaihan sa bintana para alamin ang nangyayari. Ano nangyari sa'yo, Goyong? Si Lolo Oten, nandito ba? Kailangan na nanay ko ng tulong niya Naku po, wala si Lolo Oten. Kani-kanina pa umalis. Nagpunta siya sa bayan dahil meron siyang kailangang gamutin doon. Naku, paano ba to, Tiko? Kailangan na ni nanay ng tulong. Namimilipit na kasi siya sa sakit ng tiyan niya at di na siya makahinga dahil sa sakit. Baka kung mapano si nanay.
Hindi ba pwedeng ikaw na lang? Di ba apprentice ka naman ni Lolo Oten? Naku Goyong, pasensya na ah. Pero di pa ako pinahihintulutan ni Lolo Ote namang gamot eh. Marami pa akong dapat matutunan dahil mag-iisang taon pa lang ako nagsasanay eh. Nang marinig yun ni Maria, ay lumabas kagad siya ng bahay. Kasunod naman si Aling Bebang. Ako nang pupunta sa inyo, Goyong. Sigurado ka ba, Maria? Siguradong sigurado, Tiko. Para sa kaalaman mo, isa si Maria sa nagligtas sa buhay ko nung sinabi ng doktor sa akin na meron na akong taning. Goyong, magtiwala ka. Kilala rin namin ni na paring Sebio at kumaring Laila tong si Maria. Alam nilang maaasahan siya. Dahil wala na rin namang pagpipilian, pumayag na si Goyong sa suwestyon ni Maria. Nag-asikaso na kaagad sila at pagkalaon ay sabay-sabay na nagtungo sa bahay ng may sakit. Sa labas pa lang ay ramdam na kagad ng dalaga ang madilim na puwersang bumabalot sa tahanan ng pamilya Lupod. Bumulong kaagad siya sa sarili bilang paghahanda at proteksyon sa kung anuman ang kakaharapin doon. Nang nasa loob na ng bahay, ay kagad nilang tinungo ang kinaroroonan ni Aling Laila. Pawis na pawis ang muka ng ginang, namumutla ang muka at namimilipit sa sobrang sakit ng kanyang tiyan. Doon ay mas nakita ni Maria ang maitim na enerhiyang tila lumulukob sa pagkatao ng nanay ni Goyong. Pakiusap, Maria. Tulungan niyo naman ang nanay ko. Pakiusap po, Mang Sebio, Goyong, Aling Bebang. Lumabas muna kayong lahat at kami lang muna ni Tiko ang may iwan dito sa loob. Wala nang ang inaksayang oras ang lahat. Dali-dali nilang sinunod ang sinasabi ng dalaga, habang si Tiko naman ay nagtataka kung bakit siya pinaiwan sa kwarto. Teka Maria, bakit pati ako naiwan dito? Kailangan ko ng katulong. At isa pa, sinasanay ka ni Lolo, di ba? Kailangan masanay ka na rin sa ganitong gawain, Tiko. Ha? Kinakabahan ako. Huwag kang kabahan at dapat masanay ka na simula ngayon. Isentro mo lang ang utak mo sa mga gagawin natin. Makinig kang mabuti sa mga sasabihin ko. Teka, ano bang gagawin ko? Kumuha ka ng plangganang maliit at lagyan mo ng maligamgam na tubig. Humingi ka sa may-ari ng bahay. Bilisan mo! Pag-alis ni Tiko, ay muling pinagmasdan ni Maria ang namimilipit sa sakit na si Aling Laila. Kung titignan ang ginang, ay para itong isang bulating binudburan ng asin. Pinagmasdan niyang mabuti ang itim na enerhiyang nagpapahirap sa ginang, hanggang sa makita niya ang higit 10 mapupulang mga mata sa bandang likuran. Sa mismong tiyan ng biktima, ay nakita niya rin ang matulis na mga nguso ng nilalang na tila pa nakatusok doon. Yun pala ang dahilan kaya sobrang namimilipit sa sakit ng tiyan si Aling Laila. Kagad siyang kumuha ng ilang gamit sa dala niyang bag. Ang tuyong dahon ng kulantro ay ginawa niyang paunang lunas upang magambala ang itim na nilalang na nakakapit sa ginang. Hinampas-hampas niya yon sa palibot ng katawan ng biktima habang bumubulong, at pagkatapos nun ay saka siya nagsalita, dahilan upang mabaling sa kanya ang itim na nilalang. Hoy! Kayong mga itim na elemento! Bakit nyo kinakapitan si Aling Laila? Anong ginawa niya sa inyo para saktan niyo siya ng ganyan? Nakikita mo kami! Halata naman, di ba? Tinatanong ko kayo, bakit nyo sinasaktan si Aling Laila? Sinira ng babaeng ito ang tahanan namin. Kaya bilang ganti, binubutas ko ang tiyan niya at sa loob ng katawan niya kami titira. Hindi nyo pwedeng gawin yan! At sino kang babae ka para utusan kami, ha? Gusto mo ba na matulad ka sa babaeng ito? Bakit hindi nyo subukan? Kung kaya nyo. Nagalit ang itim na nilalang at sinugod nga si Maria. Pero bago pa makalapit ang galamay kay Maria, ay tila may kung anong nakakakuryenteng bagay ang tumama sa kanila. Doon nila napansin ang isang kwintas na suot-suot ng dalaga. Kilala nila ang nasabing batong palawit sa kwintas dahil tanyag ang simbolong yon sa mga katulad nila, lalo na
sa bandang Mountain Province. Hindi ba, Ari? Galing ka sa angkan ng mga palad? Oo, ako si Maria Palad. Paano ka napunta sa lugar na ito? Para nagkaroon ng isang palad sa gitnang Luzon? Hindi ba, Ari ito? Manahimik kayo! Kapag hindi nyo tinantanan si Aling Laila, hahagupitin ko kayo! Masyado kang matapang. Pero hindi ko naman nararamdaman ang malakas na enerhiya mula sa'yo. Siguro, itinakwil ka lang angkan mo. Kaya napunta ka sa lugar na ito. Hindi mo kami mapipigilan sa gusto namin. Titirahan namin ang katawan ng babaeng ito bilang ganti sa paninira sa tahanan namin at wala kang magagawa. Natigilan ang dalaga nang marinig ang sinabi ng masamang elemento sa kanya. Bigla na naman kasi niyang naalala yung araw na itinakwil nga siya sa samahan ng mga babaylan, kaya nagpakalayo-layo at napunta sa munting nayo na yon. Mapanghihinaan na sana si Maria ng loob. Mabuti na lang ay kagad dumating si Tico, dala ang maliit na palangganang may maligamgam na tubig. Maria, nandito na yung hinihingi mo. Pwede na ba ako lumabas, ha? Hindi pa. Halika rito at kunin mo ang itim na asin sa bag. Ibudbud mo yan ang paikot kay Aling Laila. Magmadali ka! Natatarantang napasunod na lang si Tico at ginawa nga ang sinasabi ni Maria. Habang nagbubudbud ang binata ng asin kay Aling Laila, na patuloy pa ring namimilipit sa sakit ng tiyan. Ang dalaga naman ay sinimulan na ang paghahalo ng mga tuyong halamang gamot sa maligamgam na tubig. Isa-isa niyang dinurog ang tuyong dahon ng kamangkaw, kulantro at herba buena. Pagkatapos ay inilagay ito sa palanggana at hinalo-halo. Pagkatapos nun ay kinuha niya sa bag ang bungkus ng tanglad at isinawsaw nga sa palanggana. Saka siya nagwika ng mahina na parte ng orasyon. Aqua Calida, Porum Coriando et Aliis, Sanctifica Ingredientes, Exterminare Malum Elementum. Nagulat naman si Tico sa kanyang narinig, sapagkat hindi niya akalain na maalam na si Maria pagdating sa pag-oorasyon. Naririnig lang kasi ng binata ang ganong salita kay Lolo Oten, lalo na kapag binabasbasan na matandang Ginoo ang mga halamang gamot at langis na ginagamit nila sa panggagamot. Maya-maya pa, gamit ang bungkus ng tanglad na isinawsaw sa palanggana, iwinisikto ng dalaga sa namimilipit na si Aling Laila. Mas lalong nagwala sa sakit ang ginang, kaya naaalarma ng bahagya si Tico. Hindi kasi nakikita ng binata ang itim na elementong lumulukob sa biktima. Anong ginawa mo, Maria? Lalo mo lang sinasaktan si Aling Laila. Baka mapahamak siya. Natigilan na ang binata sa pagsasalita sapagkat nakita niya ang piraso ng mga itim na usok na unti-unting lumalabas sa katawan ng ginang. Hala? Ano yan? Yan yung mga elementong nagpapahirap kay Aling Laila. Kailangan mo ng matinding konsentrasyon para makita to. Alisin mo ang takot sa isip mo at pakalmahin mo ang puso mo. Saka mo damdaming mabuti ang enerhiyang bumabalot sa katawan niya. Sa ganung paraan, makikita mo ng paunti-unti. Hindi lang ang madidilim na enerhiya, kundi ang bawat enerhiya sa paligid natin. Sinubukan ngang gawin yun ni Tico, pero nanakit lang ng gusto ang ulo niya hanggang sa tumigil na lang muna siya dahil muling nagwisik si Maria ng tubig sa ginang. Nagkakakawag na yon na akala mo ay napapasok sa bawat pagtama ng tubig na may kapangyarihan laban sa mga masasamang elemento. Ano? Sinabi ko na sa inyong lubayan nyo na si Aling Laila bago ko pa kayo ubusing lahat. Bigyan mo kami ng malilipatan. Gagawin namin ang gusto mo. Sumilip sa bintana ang dalaga at naglibot ng tingin sa labas ng bakuran hanggang sa makita niya ang matayog na puno ng akasya. Nang makumpirma niyang walang ibang naninirahan dito, ay binalikan niya ang mga kausap na elemento. Sa ngalan ng angkan ng palad, mula sa lahi ng mga babaylan at albularyo, pinahihintulutan ko kayong manirahan sa puno ng akasya, subalit sa isang kondisyon.
na wala kayong gagambalain o sasaktang tao. Siniselyuhan ko ang kasunduan sa ngalan ng makapangyarihang babaylan na kapag sinuway nyo ay sigurado ang inyong kamatayan. Nang marinig yon ng itim na elemento, ay dali-dali nga nilang nilisan ang katawan ni Aling Laila at lumipat sa puno ng akasya. Nagulat na lang si Tiko sapagkat tumigil na ang pamimilipit ng tiyan ng ginang na nawalan na rin ng malay tao. Hoy! Natulala ka na dyan. Lapatan mo na ng panluna si Aling Laila. Ay, oo nga pala. Nagulat lang ako at namanga sa ginawa mo. Pati ron sa itim na usok na nakita ko. Magandang senyales na nakikita mo na ng paunti-unti yun. Magkakaroon ka pa ng konsentrasyon at hindi magtatagal, magiging bihasa ka rin. Sasabihin ko kay Lolo na pwede ka nang isabak mag-isa. Huwag naman, Maria. Pakiusap. Baka mamaya iwan nga ako ni Lolo Oten mag-isa kapag may ganitong nangyayari. Natawa na lang ang dalaga bago tumulong sa binata sa paglalapat ng tuba-tuba sa tiyan ng ginang na walang malay. Pagkatapos nun, ay saka na nila pinapasok ang kaanak para tingnan ang lagay ng biktima ng itim na elemento. Mang Sebio, Goyong, okay na po si Aling Laila. Kapag nagising siya, lugaw po muna ang ipakain ninyo. Saka ito pong tsaa ipainom nyo. Si Lolo po mismo ang may gawa nito. Salamat sa inyo, Maria. Tol Tiko, ang galing nyo. Hindi kami nagkamali na nilapitan kayo. Talagang maaasahan sila, lalo na tong si Maria. Sabi ko naman sa inyo Siya nga pala, ano bang nangyari kay Kumaring Laila at bakit nanakit ng hustong tiyan niya? Meron po mga elemento na gustong bahayan ng tiyan ni Aling Laila kasi po sinira niya raw yung tirahan nila. Huwag po kayong mag-alala dahil pinalipat ko sila sa akasya dun banda sa likuran nyo. Hindi nyo na rin po kailangan matakot dahil hindi na sila manggagambala. Basta umiwas na lang din kayo sa puno para walang gulo. Nagpasalamat nga ng gusto ang pamilya Lupod at bago sila umalis, ay nagpabaon pa to sa kanila ng mga hinog na papaya. Hindi na sana tatanggapin ni Maria ang matamis na prutas dahil hindi naman talaga sila naniningit. Pero nagpumilit si Mang Sebio, kaya naman dinala na rin nila. Pasado 4:00 ng hapon, pagkatapos magmerienda, ay nagpaalam na nga sila sa nasabing pamilya. Maria, Tiko, babalik na rin muna ako sa bahay ha. Magkita na lang tayo mamayang gabi dun sa tapat ng bahay ni Kapitan Banog para sa pagpupulong. Opo, Aling Bebang. Salamat din po sa pagsama sa amin. Iingat po kayo, Aling Bebang. Pag-alis ng ginang, ay naglakad na rin ang dalawa pauwi ng kanilang bahay. Tangan ang 2 hinog na papaya. Naabutan na nga nila si Lolo Oten na nagsisiga na ng kahoy sa tapat ng kanilang bahay. Pagkamano sa matanda, ay saka ipinakita ni Maria ang 2 papaya na ibinigay ni Mang Sebio. Excited naman na nagkwento si Tiko patungkol sa nangyari kanina. Lolo Tiko, alam niyo ba kung saan kami galing? Doon po sa bahay ng mga Lupod. Kasi tong si Aling Laila, biglang nanakit ang tiyan at namilipit. Kaya umaksyon kagad si Maria. At syempre po, tumulong din ako hanggang sa bumuti ang lagay ni Aling Laila. Totoo ba sinasabi niya, Apo? Opo. Sabi ko nga po sa kanya, Lo. Pwede mo na siyang isalang Biglang namutla ang mukha ni Tiko nang mapagtanto ang kanyang mga ikinuwento. Kanina lang kasi ay pinipigilan pa niya si Maria na ikwento ang tungkol sa nangyari. Pero siya rin pala ang nagmalaki nito sa matandang albularyo. Mabuti kung ganon. Matagal-tagal ka na rin naman sa akin nag-iensayo, Tiko. Kaya sa palagay ko panahon na nga rin para masubukan mo. Mabuti na lang pala isinama mo siya kanina, Apo. Ano namang masasabi mo sa kakayahan ni Tiko? Kanina po, medyo malinaw na niyang nakikita ang mga enerhiya. Magandang senyalis po yun dahil ibig sabihin, may progreso ang pagsasanay mo sa kanya, Lo. At ka na nga talagang maisabak, Tiko. Po? Teka lang po. Akala ko po ba kapag naka-1 taon na ako sa kanyo lang ako isasabak sa panggagamot? Mahaba-haba na ang 1 taon. Alam mo bang si Maria, 10 taong gulang pa lang,
pero mahusay na siya. Magkaiba naman po kami ni Maria eh. Galing po siya sa angkan ng palad na likas ng mahusay at may dugo ng pagiging babaylan at albularyo. Samantalang ako pinalaki lang ng adik at mapang-abusong tiyuhin. Huwag mong sabihin yan, Tiko. Hindi kita inilayo sa tiyong ogag mo nang dahil lang sa naaawa ko sa'yo. Nakita ko na meron kang potensyal kahit na medyo pasaway ka. Sa tagal ko sa pagiging albularyo, alam ko kung sino ang handa na at hindi pa. Hindi na nakaimik pa ang binata, pero sa loob-loob niya ay sobrang nagagalak ang kanyang puso. Ngayon lang kasi niya narinig si Lolo Oten na magsalita ng magagandang bagay patungkol sa kanya. Pakiramdam niya tuloy ay nasa ulap siya ng mga sandaling yon. Subalit naglaho rin kagad ang kanyang tuwa nang tumama sa ulo niya ang maliit na bato. Anong iningiti-ngiti mo dyan, ha? Mag-asikaso na kayo para sa hapunan dahil mamaya pupunta tayo sa bahay ni Kapitan Banog para sa pagpupulong. Napangiti na lang si Maria habang tinatawanan si Tiko na pakamot-kamot ng ulo matapos tamaan ng maliit na bato. Mabilis na lumipas ang oras. Nang matapos na ang kanilang maghapon, pasado 6:30 ng gabi, ay nagtungo na sila sa bahay ni Kapitan Banog para dumalo sa pagpupulong. Nandoon na nga rin si Aling Bebang na namimigay ng mga inuming kape sa mga dumalo, katulong ang asawa ng kapitan na si Ginang Ivana. Namimigay din sila ng mga kakanin na si Aling Bebang din ang may gawa, kaya kagad lumapit doon si Maria para tumulong. Sina Lolo Oten at Tiko naman ay pumesto sa tabi ni Goyong. Wala roon si Mang Sebio sapagkat inaalagaan pa nito ang asawa na nagpapagaling. Naroon na rin ang ilang kalalakihan sa nayon, si Serbito na lider ng mga mangangaso, si Benson na lider naman ng mga mangungupra sa bundok. Pasado 7:00 ng gabi, sinimulan nila sa isang panalangin ng pagpupulong na yon upang ang anumang mapag-uusapan at mapagkakasunduan ay magawa ng walang kahit na anong aberya. Pagkatapos manalangin ni Ginang Ivana, ay hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang kapitan. Tinalakay na kagad niya ang patungkol sa pinakaugat ngayon ng problema sa kanilang nayon. Apektado kasi ng gusto ang mga mangangaso at mangungupra sa kabundukan at gubat, kaya kailangan nila kagad masolusyonan ang lumalalang problema. Ayon kay Serbito, noong nakaraang linggo nila napansin ang mga bakas ng hindi matukoy na uri ng hayop sa bundok at sa kagubatang nasa ibaba nito. Sinubukan nilang tuntunin ang nasabing nilalang, pero nawawala ang bakas nito na akala mo ay bigla na lamang lumipad. Hindi po kaya isang malaking ibon ang gumagawa nun? Baka nga po, Mang Serbito. Naalala ko po kasi yung kinikwento ng dati naming kaklase ni Tiko na taga-bayan. Doon daw po sa baryo ng tatay niya ay may nahuling malaking ibon na tumangay ng guya ng kapitbahay nila. Posible po kayang isang malaking ibon yon, katulad nung nangyari sa kanila? Nagkatinginan lang ang mga kalalakihan, pero hindi sila kumbinsido sa mga sinasabi ni Tiko at Goyong. Ayon pa kay Ginoong Serbito, nabiyasa na sa mga bakas ng hayop dahil sa kabuhayang pangangaso. Malabong galing sa ibon ang mga naiiwang bakas. Hanggang 3 o 4 lang ang bakas ng kuko ng mga ibon. Tubalit ang nakikita nilang bakas ay talagang malalapad. Kakaiba yun sa mga mababangis na hayop sa kagubatan. Nagkwento rin si Ginoong Benson tungkol sa nakita nilang bakas na halos bumabaon at dumudurog sa mga kinokopra nila. Mas lalong nangamba ang mga mamamayan, lalo na ang mga nag-aalaga ng mga hayop tulad ng manok, baboy, kambing, baka at iba pa. Natatakot sila na baka bumaba sa kabayanan ang nasabing mabangis na hayop at pagdiskitehan ang mga alagang hayop na siya ring kabuhayan ng ilang mamamayan. At bilang solusyon ay inanunsyo na nga ni Kapitan Banog ang pagtatalaga ng pagroronda sa kagubatan at bundok na sinasabing doon nagpapagala-gala ang hindi pa makilalang mabangis na nilalang.
Sinabi rin ng butihing pinuno na humingi na siya ng tulong sa mayor. At agad naman yung inutusan ng mga pulis para makiisa sa kanilang operasyon. Pero dahil hindi sapat ang mga pulis, ay kinakailangan pa rin ng mga voluntaryo sa kanilang lugar. Pinangunahan na nga ni Ginoong Serbito ang pagboboluntaryo, gayon din si Ginoong Benson at ang ilan nilang kasamahan. Maya-maya pa ay nagtaas ng kamay si Lolo Oten, kaya naagaw niya ang atensyon ng lahat ng naroon. Lolo Oten, huwag niyo pong sabihin na magboboluntaryo pa po kayo. Baka po hindi niyo po kayanin. Hindi naman ako tumaas ng kamay para magboluntaryo. Gusto ko lang ipaalam kay Kapitan Banog, Serbito at Benson na kung pwede sana payagan nila si Tico at Maria na sumama sa kanila. Maliban kina Aling Bebang, Maria at Tico, ay nagulat ang lahat ng mga nakarinig at nagtaka. Tinanong nga ng kapitan kung bakit niya gustong isama ang dalawa. Gayong alam naman nila na magiging delikado ang mga mangyayari. Diretsahan naman itong sinagot ng matandang albularyo para malilawan na rin ang lahat. Hindi ko naman sila pasasabahin para makigulo sa inyo. Meron kasi akong kailangan na halamang gamot na doon lang makikita sa bundok. Ilang araw na rin kasi ako naghahalughog sa ibabang bahagi ng bundok, sa kakahuyan, pero wala talaga akong makita-kita. Makakatulong kasi ang halamang gamot na yon para mas maging epektibo pa ang panggagamot ko sa ating mga kababayan. Kaya naman kung inyong mamarapatin, Kapitan, Serbito at Benson, pakiusap, isama niyo naman sina Tico at Maria. Sinisiguro ko naman na hindi sila magiging pabigat at sagabal sa inyo. Padadalan ko rin sila ng mga mabibisang halamang gamot para kung sakaling may mga masugatan sa inyo, meron kayong paunang lunas. Pinagpulungan nga munang mabuti ni na Kapitan Banog, Ginoong Serbito at Ginoong Benson ang tungkol sa bagay na yon. Sa huli ay pumayag din naman sila, pero nagbigay sila ng kondisyon na kapag nakakuha na ng sapat na halamang gamot sina Maria at Tico, ay babalik na sila at titigil sa pagsama sa operasyon. Matapos mapagkasunduan ang mga yon, ay tinapos na nga kagad ni Kapitan Banog ang pagpupulong. Lumalalim na rin kasi ang gabi at kailangan ng mag-uwian ng mga tao dahil karamihan ay may trabaho pa bukas. Nang pauwi na sina Lolo Oten, Tico at Maria, ay pinadalhan pa sila ni Aling Bebang ng natirang kakanin. Habang naglalakad pa uwi, ay muli nga nilang tinalakay ang patungkol sa usapan kanina. Kasama pa nila si Goyong dahil sa kabilang eskinita pa ito hihiwalay ng landas sa kanila. Lolo, sa tingin niyo po, anong klase ng mabangis na hayop yun? Kaya nga po, biruin nyo. Kahit si Mang Serbito na veterano na hindi pa rin matukoy kung ano yun. Hindi po kaya bagong uri yun ng hayop? Tama ka dyan, Tol. Hindi umimik ang matandang Ginoo. Pinagmasdan niya lang ang tatlong kabataan sa kanilang mga haka-haka. Ang totoo kasi niyan ay meron na siyang ideya kung anong klaseng nilalang ang pumapatay ng hayop sa bundok at gubat. Napansin niya na kasi sa paghahanap ng mga halamang gamot sa kakahuyan na nasa ibaba ng bundok. Nito lang ay wala na siyang napapansing talampunay. At para makumpirma ang kanyang hinala, kaya niya pinasama sa pagronda sina Maria at Tico. Lo, wala po ba kayong ideya? Ang tahimik niyo po yata Malalaman natin kapag nakahanap na kayo ng talampunay sa bundok. Goyong, pag-uwi mo sa inyo, pakikumusta mo ako sa mga magulang mo ha. Sabihin mo rin sa Tatay Sebio mo na magpunta sa bahay dahil may ibibigay akong halamang gamot para mabilis makabawi ng lakas ang Nanay Laila mo. Sige po, maraming salamat po Lolo Oten. Dito na lang po ako at mag-iingat po kayo. Pagka-uwi nila ng bahay, ay natulog na kagad ng mahimbing ang tatlo. At sa kalagitnaan ng malalim na gabi, ay bigla namang dinalaw ng kakaibang panaginip si Maria. Magmula nang umidad siya ng 21 nitong nakaraang buwan, ay dito na nagsimula ang kakatwang panaginip niya.
Paulit-ulit ang nangyayari na nagigising siya sa gitna ng kakahuyan at sa tuwing malapit na niyang makita ang kung anumang nilalang ay bigla na lang siyang napapadilat. Subalit ngayong gabi ay hindi inaasahan ng dalaga. Nakakaiba na sa mga nauna niyang panaginip ang mga mangyayari. Nagising siya na nasa gitna ng masukal na gubat at pagtingala ay nakita niya ang bilog na buwan. Nang igala niya ang kanyang paningin sa paligid, ay wala siyang nakitang ibang tao. Ni huni ng mga kuliglig o anumang hayop na gising tuwing gabi, ay wala siyang naririnig o maramdaman. Ilang saglit pa, nang humangin ng malakas at dumampito sa kanyang katawan, ay napayakap kagad siya sa sarili dahil sa malamig na samyo nito. Isang kaluskos mula sa kanyang likuran ang kanyang narinig, kaya alerto siyang lumingon doon. Muli niyang iginala ang paningin sa paligid hanggang sa makarinig siya ng mabibigat na yabag na palakas ng palakas. Sino yan? May tao ba riyan? Maya-maya pa, mula sa kapunuan ay lumitaw na nga ang taong may gawa ng mabibigat na yabag. Isang matipuno at matangkad na lalaki. Wala itong suot na damit, kaya sambulat ang nagngangalit nitong kalamnan na maugat-ugat pa. Mabalahibo ang dibdib nito at talaga namang napakakisig. Makapal ang kilay, itim na itim ang mga matang nangungusap, matangos ang ilong at napakapula ng labi. May kung ano sa presensya na tila nagpapahina kay Maria, kaya hindi kagad nakakilos ang dalaga. At sa unang pagkakataon ay nasilayan niya rin ang misteryosong nilalang na palaging bitin na magpakita nitong mga nakaraang panaginip niya. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Anong ginagawa ko rito? Nasaan ako? Hindi tumugon ang makisig na lalaki. Ngumiti lang ito, kaya lumitaw ang mga pangil na tila bumagay sa kanyang itsura. Pagkalaon ay nagpatuloy yung naglakad ng mabagal palapit sa kanya. Hindi naman magawang makakilos ng dalaga dahil parang may kung anong mabigat na puwersang hindi nakikita na mahigpit na gumagapos sa kanya. Huwag kang lalapit! Pakiusap! Subalit bago pa niya mapagtanto ang mga bagay-bagay, ay matikas nang nakatayo sa harapan niya ang matipunong lalaki. Sa sobrang lapit nila sa isa't isa, ay ramdam na ramdam niya at amoy na amoy ang hininga nitong tila mas lalong nagpapalamig sa kanyang pakiramdam. Mas lalo tuloy siyang nanghina dahil sa lakas ng dating nun. Pakiusap! Huwag mo akong sasaktan! Natigilan na siya nang muling ngumiti ang gwapong lalaki. Pagkalaon, gamit ang kanang kamay, ay hinawi nun ang kanyang buhok at maya-maya pa, pinagapang na sa kanyang pisngi. Bumilis ang pagtibok ng puso ni Maria na sa puntong nadidinig na niya ito. Namula rin siya at muling nangilabot matapos dumampi ang kamay nun sa kanyang pisngi. Napapikit na lang ang dalaga gawa ng pinaghalong takot at pananabik. Nasaway niya pa nga ang sarili sapagkat hindi niya rin maintindihan kung bakit niya nararamdaman ang pagkasabik. Nakita ko na rin sa wakas ang babaeng itinadhana para sa akin. Mangyayari na ang nakatakda at wala nang makakapigil. Hindi na napaghandaan ni Maria ang mga sumunod na nangyari dahil sinikil kagad siya ng halik ng matipunong lalaki. At dahil na rin sa pananabik na pakiramdam ay hindi na siya umalma pa. Naabutan na lang niya ang sarili na nakikipagpalitan na lang ng laway sa estranghero at misteryosong lalaki. Nang lumalalim na ang kanyang nararamdaman ay biglang naudlot ang sensasyon na yon dahil sa biglang nilamon ng dilim ang paligid. Pagtingin niya sa gwapong lalaking kaharap ay nagimbal siya sa nakita niya. Isang nakakatakot na dambuhalang anino na may namumulang mga mata. Ganitong ganito ang nakita niya nung panahon na babasbasan sana siya para humalili kay Lola Kepay bilang punong babaylan. Kasunod ng paglakas ng hangin
ay nakarinig siya ng nakakabinging halakhak na parang isang demonyo. Pagkatapos nun ay bigla na lang siyang nilukuban ng napakalaking itim na anino. Napasigaw ang dalaga dahil sa takot hanggang sa maramdaman niya na merong humahatak sa magkabilaan niyang balikat. Pagkabangon ay gano'n na lang ang gulat niya nang makita si Tiko na tila nagulat din. Dala ng pagkabigla ay nasampal ni Maria ang binata na nagulat din at napahawak sa pisngi. Aray ko naman! Bakit mo ako sinampal? Anong ginagawa mo sa kwarto ko? Ha? May bala ka ba sa akin? Gusto mo isumbong kita kay Lolo Oten? Hoy, excuse me no, hindi kita type. Hindi ka kasing ganda ni Ginang Ibana. At saka, kaya pumasok rito kasi papunta ako sa banyo tapos narinig kitang sumisigaw at humihingi ng tulong. Binabangungot ka yata eh. Kaya yun, ginising kita. Sinampal mo pa ako, imbis na magpasalamat ka sa akin. Binangungot ako? Oo nga pala. Napahawak sa dibdib si Maria matapos niyang maalala ang maganda sanang panaginip kanina na nauwi sa isang bangungot. Habang abala sa pag-iisip ang dalaga, ay lumabas na ng kwarto si Tiko at nagtungo sa banyo para umihi. Tumayo naman ang dalaga at nagtungo sa kusina para uminom ng tubig. Nang matapos na siya, ay saka naman lumabas ng banyo si Tiko, kaya kinausap niya ulit ito. Salamat nga pala, Tiko. Wala yun. Medyo masakit nga lang yung sampal mo. Ang lakas eh. Pero tatapalan ko lang itong bukas ng mga dahon-dahon. O sige na, matutulog na ako. Mag-aanauna pa lang na madaling araw eh. Magpupunta pa tayo bukas sa bundok kaya dapat may lakas tayo sa pag-akyat. Oo nga. Sige na, babalik na ako sa kwarto. Pagkatapos ng saglit na pag-uusap nilang yon, ay pare-pareho na silang bumalik sa kani-kanilang silid. Paghiga sa papag, ay hindi kagad nakatulog si Maria. Bigla na lang din kasing sumagi sa isip niya ang misteryosong lalaki sa kanyang panaginip, pati ang mga sinabi nito. Nakita ko na rin sa wakas ang babaeng itinadhana para sa akin. Mangyayari ng nakatakda at wala nang makakapigil. Napahawak na naman siya sa dibdib dahil doon ay napatanong na rin siya sa sarili patungkol sa mga sinasabi nun sa kanya. Ano kayang ibig sabihin ng panaginip na yun? Hindi kaya pangitain yun o babala o kung anuman? Naalala niya rin ang malaking itim na anino na katulad ng nakita niya noon sa seremonya ng pagbabasbas ng pagiging babaylan. Hindi niya tuloy maiwasan na kabahan dahil alam niyang magkaugnay ang nangyari noon sa napanaginipan niya ngayon. Dahil doon ay muli siyang bumangon at nagsagawa ng pagninilay-nilay katulad nung siya ay isa pang lehitimong babaylan. Sa loob ng 3 taon ay ngayon niya lang ulit nagawa ang ganong klase ng pagsasanay. Natuon kasi ang atensyon niya sa pagtulong sa lolong albularyo. Sa kanyang pagninilay-nilay ay muling nanumbalik sa dalaga ang mga dati niyang ginagawa noong nandoon pa sila sa dating tinitirahan. Namiss niya na naman tuloy si Lola Kepay, pati na ang mga katuruan nito sa tuwing nakikipag-ugnayan sila sa mga espiritu ng kalikasan. Napabuntong hininga siya dahil mas nangibabaw na naman ang sama ng loob dahil sa nakaraang nangyari, kung paano siya itinakwil sa lugar kung saan siya lumaki. Pinilit niyang hindi maiyak dahil ipinangako niya sa kanyang sarili na pagkatapos ng masalimuot na nakaraan na yon ay hinding-hindi na siya ulit iiyak pa. Ilang beses siyang nagbuga ng hangin hanggang sa muling kumalma ang kanyang pakiramdam. Espiritu ng kalikasang nasa paligid. Tulungan ako at bigyan ng kapayapaan sa gabing ito. Samahan ako sa aking pagtulog at alisin ang bagabag sa aking puso at isipan. Maya-maya pa ay may iilang alitaptap na lumapit sa kanya at nagpaikot-ikot sa kanyang ulunan. Napangiti ang dalaga bago muling magbigkas ng pasasalamat. Hindi niya rin kasi sukat akalain na malapit pa rin siya sa pakikipag-ugnayan sa mga espiritu
ng kalikasan. Maraming salamat sa inyong tugon. Makakatulog ako ulit ng mahimbing at matiwasay. Walang kahit anong pangamba at takot sa dibdib. Nahiga na nga siya at nakatulog ng mahimbing, katulad ng kanyang ninanais. Pagsapit ng umaga, nagising si Maria dahil sa mga boses sa labas ng kanilang bahay. Nakatapat kasi sa lumang gate ang bintana ng kanyang silid, kaya rinig na rinig niya kagad kung may tao roon. Nakabukas din kasi ang bintana. Pagsilip niya ay nakita niya kagad ang lolo Ote niya, nakausap si Mang Sebio. Nag-abot ang matandang lalaki ng maliit na garapon na naglalaman ng mga dinurog na halamang gamot. Kasama ni Mang Sebio si Carlos at ang anak nitong 10 taong gulang na si Kokoy. Nangangayayat ang batang lalaki at nangangalumata, kaya nag-aalala rin siya para sa kalagayan nito. Dali-dali siyang nag-ayos ng sarili para alamin ang totoong kalagayan ng batang lalaki. Paglabas niya ng kwarto ay nasa sala na ang mga yon. Nandun na rin si Tiko na inanyayahang maupo ang mag-ama. Ano pong nangyari kay Kokoy, Lo? Ako nang bahala sa kanila, Apo. Mag-asikaso na kayo at nandun na nga raw ang ibang voluntaryo sa bahay ni Kapitan Banog. Nakakahiya kung aantayin pa nila kayo. Makikisabit na nga lang kayo eh. Ganyan pa ang gagawin nyo. Hindi na nangatwiran pa ang dalaga dahil tama naman ang sinabi ng kanyang lolo. Nilingon na lang niya si Tiko na napakibit balikat na lang bago umalis doon para makapag-asikaso na. Makalipas ang ilang minuto, pagkatapos makapag-ayos, ay lumakad na sina Maria at Tiko papunta sa bahay ni Kapitan. Halos kaunti na lang din ang hinihintay na tao pagdating nila ron at nagulat sila nang makita si Goyong. Hoy Goyong, anong ginagawa mo rito? Huwag mong sabihin na sasama ka rin sa kanila. Oo nga, Goyong. Sigurado kang kaya mong mamundok? Hanep din kayong dalawa no? Kung makapanghusga kayo masyado. Alam ko mataba ako, pero kaya ko naman makipagsabayan sa pamumundok, no? Bahala ka. Total, kailangan pa naman namin ng maraming voluntaryo eh. Hindi naman ako sasama sa kanila eh. Sa inyo ako sasama. Tutulong ako sa paghahanap ng talampunay sa bundok. Hindi na nga nagawang sumabat pa ni Maria dahil merong dumating na pulis patrol at mula roon ay bumaba ang 5 baguhang pulis. Naka-uniforme pa ang mga yon at may mga nakasukbit na baril sa tagiliran. Kasunod nilang dumating ang ilang kasamahan ni na Ginoong Serbito at Ginoong Benson na may mga dalaring gamit bilang sandata. Nang masiguro ni Kapitan Banog na kumpleto na ang lahat, ay saglit niyang kinausap ang mga voluntaryo. Nagbigay ng payo ang Ginoo at pinag-ingat din ang mga tao sa pag-akyat sa bundok. Lalo na ngayon, nabalitaan na naman nila na may mga hayop na namang nakitang patay doon. Pagkatapos ng mga pag-uusap, paghahanda at pagdarasal, ay umalis na nga ang lahat ng mga voluntaryo. Pero bago yon, ay humabol pa si Aling Bebang. Nagbigay sa kanila ng kakanin para meron silang makain sa daan. Makalipas ang halos higit 15 minuto, ay narating na nila ang bukana ng kakahuyan. Doon ay naging alerto na ang lahat habang ginagalugad ang nasabing gubat. Nang makalagpas na sila sa gubat at nasa paanan na mismo ng bundok, ay nahati na ang mga voluntaryo sa 3 grupo. Ang grupo ng mga mangangaso, ang grupo ng mga mangungopra, at ang grupo ng mga kapulisan. Magiging mas mabilis daw kasi ang paghahanap nila kapag ganon, at ipinayo na lamang ng bawat leader ng grupo na kapag may nakita silang kahinahinala, ay patunugin kagad nila ang pito upang kagad na rumisponde ang bawat grupo. Mas pinili naman ni na Maria, Tiko at Goyong na sumama sa grupo ng mga mangangaso sa pangunguna ni Ginoong Serbito. At habang inaakyat ang bundok, ay panay ang libot ng tingin ng 3 kabataan dahil sa hinahanap nilang halamang gamot. Subalit nangangalahati na silang lahat, ay wala pa rin silang nakikita ni isa na labis na ipinagtaka ni Goyong. Mahirap ba talagang humanap ng talampunay? Ganun ba to kadalang?
na kahit nasa bundok na tayo hindi pa rin tayo nakakakita? Oo nga no. Parang ang alam ko, dati naman meron nun kahit dun lang sa kakahuyan Nakapagtataka nga at bigla na lang din nawala ang mga talampunay. Baka naman merong palihim na umaani nun at nag-aangkat sa ibang lugar para ibenta sa mas mahal na halaga. Hindi malabong mangyari yun kasi sabi ni Lolo Oten, di ba nga mabisang gamot daw yun? Ano sa tingin mo, Maria? Hindi ko rin alam. Pero posible nga ang sinasabi ni Goyong dahil maraming gamit ang talampunay. Mabisa siyang panlaban sa hika o paninikip ng dibdib, pero madalas din siyang ginagamit ng mga albularyo sa paggawa ng mabisang gamot laban sa kung ano-anong alagad ng kadiliman. Pagkatapos magpaliwanag ng dalaga, ay nakarinig sila sa hindi kalayuan ng tila umuungol at naghihingalong hayop. Dali-dali silang nagtakbuhan palapit doon. At nang makita ang baboy ramo na putol ang isang paa, ay napahinto silang lahat at nagmasid sa paligid. Sumenya si Ginoong Serbito sa lahat na maupo, manahimik at huwag gagalaw dahil posibleng ang mabangis na hayop na hinahanap nila ang gumawa nun sa kaawa-awang hayop. Ilang minuto rin silang nanahimik hanggang sa magdesisyon na si Ginoong Serbito na lumabas dahil mukhang ligtas na naman sila. Nang lapitan ang baboy ramo ay doon nila nakumpirma na naaksidente lang ito at walang kahit na anong bakas ng mabangis na hayop na umatake dito. Tinapos na nga nila ang paghihirap ng hayop at hinatak na rin nila ito para madala mamaya pagbaba nila ng bundok. Lumipas ang mahabang oras. Pasado 4:00 na ng hapon nang magdesisyon ang lahat na bumaba na ng bundok para hindi na sila abuti ng gabi at mas mukhang delikado. Sa kamalas-malasa naman ay inabutan sila ng ulan kaya mas binilisan nila ang pagbaba ng bundok. Naging mas mahirap ang kanilang paglalakad dahil naging madulas at maputik ang daan. Dahil na rin tila bumaba ang ulap sa bundok kaya hindi nila halos makita ang dinadaanan. Nahiwalay din tuloy si Maria nang biglang dumausdos sa pababang daan. Mabuti na lang ay nakakapit siya sa isang bato kaya natigilan siya sa pagdausdos. Nang mawala ang makapal na hamog at tumigil na ang ulan, ay saka lang niya napansin na wala na pala ang mga kasama niya. Padilim na rin ang paligid dahil palubog na ang araw. Hindi naman nakaramdam ng takot ang dalaga, pero nagmadali na rin siya sa paglalakad hanggang sa may hindi inaasahang pangyayari. Mula sa hindi kalayuan, nang patawid na siya sa ilog papunta sa gubat na nasa ibaba ng bundok, ay meron siyang nakitang tao na nakasandal sa matayog na puno. Tao ba yun? Nung una ay inakala niyang guni-guni lang ang nakita niya, pero nang gumalaw ng pagapang ang nasabing tao, ay nagmadali siyang lumapit dito. Ayos ka lang ba? Anong ginagawa mo rito? Sumama ka na sa akin. Delikado rito sa gubat dahil may gumagalang mabangis na hayop dito. Hindi na niya natapos ang sinasabi sapagkat nang humarap ang lalaki sa kanya, ay gano'n na lang ang kanyang pagkagulat. Hawig na hawig kasi yun sa matipuno, makisig at gwapong lalaki sa kanyang panaginip. Ikaw? Pilit na tumayo ang lalaki habang kumakapit sa sinasandalang puno. Halata sa itsura nun na merong iniindang sakit sa katawan, kaya kagad umalalay si Maria kahit di pa rin makapaniwala sa nakikita. Paghawak niya sa bewang ng lalaki ay bigla na lang nagtama ang kanilang mga mata, dahilan para makaramdam siya ng matinding pagkailang. Bibitaw sana siya sa pagkakahawak pero biglang yumapos sa kanya ang misteryosong lalaki. Ilang segundo rin silang nagkatitigan ng makahulugan hanggang sa bigla na lang nawalan yun ng malay. Dahil sa laki at bigat ay pareho silang napadausdos. Mabuti na lang ay sa tubig sila pareho nahulog. Eksakto rin na nakita sila ni Ginoong Serbito, Tiko at Goyong na kanina pa rin pala naghahanap sa kanya. Ginoong Serbito, patulong po! May lalaking nawala ng malay dito!
Dali-dali nga nilang binuhat ang lalaki at dadalin sana nila to sa klinika ng kanilang lugar. Kaya lang ay puno yun dahil eksakto na manganganak sina Milet at Jelay at walang ibang mag-aasikaso sa lalaki kung doon nila dadalin. Kaya naman, dinala na lang nila ang lalaking walang malay sa bahay ng mga palad upang doon gamutin. Si Lolo Ote na ang nagbigay ng paunang lunas sa lalaki hanggang sa masiguradong ligtas na to sa kapahamakan. Kinabukasan, nang magising ang lalaki, ay natarantatong bumangon at tumakbo sa labas ng silid. Nagulat naman sina Maria at Tico dahil sa ginawa nito. Sino kayo? Nasaan ako? Huwag kang mag-alala. Ligtas ka sa lugar na to, kaya huminahon ka lang. Ako nga pala si Maria. Ikaw, ano bang pangalan mo? Ano? Sino ko? Hindi ko maalala. Bakit wala akong maalala? May sayad yata ang isang yan, Maria eh.